Imo gagamitin ang ancient weapon sa God Valley. Buhay pa nga ba si Rax? King Harald babaliktad na sa world government. At mapupunta na ba tayo sa laban ng Luffy versus Imo sa Elbap? Samahan niyo ako sa panibagong predictions para sa chapter 1166 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Nasaksihan natin sa mga nagdaang mga chapter ang inaabangan nating bakbakan sa One Piece na nangyari sa Old Era. Naganap na nga ang pinakamatinding laban na nagtulungan ang rival na si Garp at Roger laban sa pinakamalakas na pirata ng Old Era na si Rax na nasa Dome Reverse form. Ginamit nga ni Imo si Rax bilang sandata para patayin lahat ng nabubuhay doon sa isla. Wala ngang ititira si Rax dito. Hindi nga mapigilan ni Rax ang pagsunod niya kay Imo at muntikan pa niyang mapatay ang mag-ina niya. Buti na lang ay nailigtas to ni Kuma at napalipad niya agad itong dalawa, pati nga ang sarili niya para makataka sa atake ni Rax. Hindi din nakaligtas ang mga tropa ni Rax, sila Kaido, Linlin at Newgate sa hagupit nitong Nadome Reverse na si Rax. Wala ngang nagawa ang mga to kahit na ang napakalakas na si Newgate ay hindi din nakaligtas sa atake ni Rax. Dahil sa nangyari ay naghanda na rin sila Garp at Roger para nga labanan si Rax dahil ito din ang gusto ni Rax na sila Garp at Roger mismo ang tumapos sa kanya. Naganap ang napakalupit na laban ng tatlo. Gumamit sila Roger at Garp ng napakalakas ng Conqueror Saki. Sa pamamagitan ng espada ni Roger na Ace at ang kamao ni Garp ay sabay nilang inatake ng sobra-sobra itong Nadome Reverse na si Rax at napatumba nga nila itong si Rax. Nasabi na dito na din nagtapos ang era ni Rax at ng kanyang napakalupit na crew. Yan ang nangyari sa nagdaang mga chapter. Neto ko yung parating na chapter, ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Nasa huling yugto na tayo ng God Valley chapters at nasabi nga din na baka next chapter ay tapos na nga at baka mabalik na tayo sa mga kaganapan sa Elbap. Pero sa tingin ko may mga iilan pang ipapakita patungkol sa aftermath na nangyari sa napaka-legendary na event na to. Ano ba ang mga nangyari pagkatapos ng laban nila Garp at Roger? Sige, unahin natin itong dalawa. Malamang na itong dalawa aalis yan kasi nga si Rax na lang ang kalaban na nandun. Natalo na nila. Si Imo na nakasanib kay Saturn ay wala na nga din at nasa isang barko na pauwi na sa Marijoa. Kaya malamang na magkakanya-kanya na tong dalawa. At dahil nagkasundo sila na maging magkakampi muna ay tigil laban muna para sa dalawang to. Pero natandaan ko ang sinabi ni Imo na nakasanib nga kay Saturn. Sinabi nito na wala nga daw dapat makaalam nung nangyari doon sa God Valley at hindi na nga daw dapat kilalanin pa na isang isla yung God Valley. Meaning nito may balak pang kung ano itong si Imo sa God Valley. Posible nating makita na gamitin niya yung Mother Flame o ancient weapon na Uranus para nga wasakin yung isla ng God Valley. Bakit? Dahil isa tong mapait na alaala para kay Imo. Dito nagmula si Sebek at ang Davy Clan na isa sa pinakakinamumuhian niyang lahi sa One Piece na dapat mabura sa kasaysayan. Yan ang batas ni Imo. Kapag balakid ka sa kanya, burado ka sa mundo. Kaya buburahin niya ni Imo sa mundo. Kaya ngayon hindi pa rin mahanap ang God Valley dahil posibleng ginamitan ng Mother Flame ni Imo itong isla ng God Valley at nabura nga sa mapa. Pwede ding binaster ko lang to at yung dating nakilalang God Valley ay parang nangyari sa Ohara na hindi na makilala dahil sa pinsalang tinamo nito. Either Buster Call o Mother Flame ay gagamitin ni Imo para nga mabura ang God Valley. Isa na din siguro yan sa pangpanigurado ni Imo para nga mawala na din si Sebek dahil alam niya na natalo itong si Sebek nila Garp at Roger. Pero ang tanong, natalo si Sebek kaso namatay nga ba siya? Malalaman natin yan next chapter dahil panigurado may sagot si Oda Senpai para dyan. Dahil hanggat wala tayong nakikita na nakahandusay at talagang namatay na si Rax ay hindi tayo maniniwala. Alam natin sa One Piece maraming twist na nangyayari. Posibleng hanggang sa ngayon buhay pa rin si Rax at gumagala. Dahil sa posibleng gawin ni Imo na pagpulbo sa God Valley ay dito ko na idadagdag si King Harald na wala tayong balita kung nasa na to at anong ginagawa nito nung event ng God Valley. Huli natin siyang nakita na inatake ni Rax at mukhang natalo nga niya itong si King Harald. Saka tutumungo sa God Valley. After nun wala na tayong balita kay King Harald pero baka makita na natin ulit siya. Kaso hindi na niya makikita ulit si Sebek at mukhang yung God Valley ay wasak na. Posibleng pumunta si Harald sa isla at mukhang alam niya na din sa puntong to na nilabanan nila Garp at Roger si Rax at natalo nga to. Sana may mga scene si Harald dito na nagsisisi na siya dahil matagal niya ring naging kaibigan si Rax at parang best friend niya din nga itong si Rax na kahit sa huling pag
pagkakataon hindi man lang niya nakausap to ng maayos na parang normal na kwentuhan lang. Dahil naging masama nga rin ang turing niya kay Rax kasi nga mas pinili niya ang bansa niya kahit na may mga issue ang world government. At dahil nga tapos na ang God Valley chapters ay posibleng makita na natin dito ang aftermath ng nangyari sa mga bida natin na pirata at marines. Katulad na lang ni Garp na pinili pa rin ang pagiging marines na kahit na nakita niya ang dark side ng world government. Tingin ko dito kay Garp, mapapatanong na siya sa isip niya at curious na siya kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng marines at netong ginagawa ng mga Gorosei. Baka nga may secret mission siya na alamin yon kaya nagstay siya sa marines. Hindi ako naniniwala na yung pagprotekta lang niya sa marines ang hangarin niya kaya nanatili siya. May gagawin si Garp kaya nagstay siya ng ilan pang panahon sa marines. Baka nga makita din natin na may balbas na si Roger ilang buwan pagkatapos ng God Valley incident. At baka dito din natin makita na mas maging adventurous at tuklasin pa ni Roger ang mundo at malaman niya yung tungkol sa alamat ng Last Island at One Piece treasure at kasama na rin dyan yung pagkakatuklas nila sa baby na si Shanks. Posibleng makita din natin ang kanya-kanyang adventure nila Linlin, Kaido at Newgate at baka ipakita din ang pagkakabuo ng kanilang crew. Dahil diba si Newgate nakilala niya na yung tatay ni Marco na si Pologram. Umpisa na yon. Si Kuma naman syempre patuloy yan sa pagtulong sa mga tao at ibang nilalang dahil alam natin na napakabait ni Kuma. At huwag natin kalimutan itong si Dragon. Isa din to sa mga natroma at nakarealize na bakit ganun ang Marines at ang world government. Bukod kasi kay Kuma, isa si Dragon sa mga nakaranas ng horror at kawalang hiyaan na ginawa nitong mga Celestial Dragon sa mga ordinaryong tao. Nakita natin sa nakaraang chapter na binantaan nga ni Dragon yung lead officer sa barko dahil napuno na din siya. Hindi nga makatarungan ang nangyari sa mga tao doon sa God Valley at mismong Marines pa ay hinahayaan lang na gawin yon ng mga Celestial Dragon kaya dito na napuno si Dragon. Galit, tanong at stress ang naramdaman ni Dragon. Kasali pa dyan yung akala niya hindi niya naligtas sila Shamrock at Shanks. Baka sa puntong to posibleng umalis na si Dragon sa Marines at gagawa na siya ng grupo para nga pigilan ng world government sa kawalang hiyaan nila. Dahil nga tapos na ang God Valley chapters ay malamang mababalik na tayo sa Elbap arc. Nabanggit ko nga si King Harald kanina ay posibleng mapopokus na ulit sa kanya. Ang mga chapters na parating meron pa tayong hindi pa nalalaman at nakikita sa flashback ni King Harald. Halimbawa na lang dyan yung pagputol sa sungay niya. Baka next chapter malalaman na natin ang tunay na dahilan para dyan. Makikita natin ang scene ng pagputol sa sungay niya. Naiisip ko nga dyan mukhang kasali na siya sa world government. Pero mukhang hindi pa talaga nakakapag-usap ng masinsinan nitong sila King Harald at ang mga Gorosei. Baka nitong chapter na parating makita natin ang pagbisita ng isang Gorosei sa Elbap o pwedeng kasama din ito ang ilan sa mga God's Knight. Katulad na lang ni Summers, Gunko at ni Garling. Pwedeng sabihin nito ang mga dapat sundin ni King Harald dahil nga ang masusunod na ngayon sa Elbap ay si Imu. Posibleng hindi lang ang pagputol ng sungay ni King Harald ang makita natin next chapter, pati na rin ang nangyaring labanan at pagpatay nga dito kay King Harald na nasaksihan nila Loki at Elder Jarul. Isa din to sa mga inaabangan natin kung ano ba talaga ang nangyari nun. Bakit pinatay na mga sarili niyang tauhan itong si King Harald? Posible pa rin na involve ang Gorosei at mga God's Knight dito pero pwedeng may traidor sa mga tauhan ni King Harald o mas posible na mangyayari kay King Harald ang naranasan ni Rax sa God Valley. Yun nga ay ang pagdome reverse sa kanya ni Imu. Isa yan sa mga posibleng dahilan kaya inatake siya ng mga tauhan niya o siya mismo ang umatake sa mga tauhan niya. Kaya siya pinagtulungan ng mga to na ilang minuto lang ay biglang dumating sila Loki at Elder Jarul. Asahan natin next chapter ang mga eksena na yan ay makikita natin dahil yan ang isa sa mga gustong ipaalam at sagutin ni Loki para na rin malinawan sila Luffy at ang ilan sa mga bida natin lalo na itong si Hyrodin kung ano ba talaga ang nangyari sa castle at bakit sinasabi na siya ang pumatay kay King Harald. Ano ba talaga ang katotohanan? Eto dagdag ko lang to, kung mababalik na tayo sa Elbap ay ang flashback ni King Harald ay makikita natin ulit at yan nga yung nangyari sa castle at kay Loki at posibleng makita natin lahat yan sa parating na chapter at tapos na nga din ang flashback kaya mababalik na tayo ulit sa present time at sa nag-uumpisang gera sa Elbap. Ang nalalapit na laban nga nila Luffy at netong si Gunko na kontrolado ni Imu. Isa din to sa inaabangan natin at gustong makita kung paano lalabanan ni Luffy si Imu at kung anong magiging reaksyon ni Luffy kapag nakita niya na maraming sugatan na giant nagkakagulo sa Elbap, may mga halimaw na nagkalat at nagsisiiyakan ng mga bata
na ang may kagagawan nga ay yung babaeng may pakpak at lumilipad. Alam natin na magagalit si Luffy dyan, kasabay pa niya nasaktan din yung ibang kaibigan niya, si Saul duguan, si Robby nasaktan din, sila Dory at Brogy na Domi Reversi, ay nako talaga magagalit si Luffy. Isa din sa mga gusto kong makita na scene kung next chapter ay mababalik na tayo doon sa realidad o present time, sana makita natin bigla na lang susugod si Luffy at masusuntok o masisipa nito si Gunko o Imu, o bigla na lang magpapakawala si Luffy ng napakalakas ng Conqueror Saki na tanging makakakontra o panglaban sa Domi Reversi ni Imu. Naisip ko nga din na sana sa mga dadaang mga chapter may bagong power up si Luffy na matututunan o matutuklasan sa sarili niyang Conqueror Saki para nga makontra niya si Gunko o si Imu. Ang angas lang niyan, kapag nasa taas na si Luffy ay magpapakawala siya ng napakalakas ng Conqueror Saki. At habang kumakalat ang haki, mararamdaman na lang ni Imu at mangangamba siya dahil papalapit na nga si Luffy o si Joy Boy para labanan siya. Napaka-epic nung scene na yan pag nangyari. Kaya abangan natin dahil eto na, babalik na tayo ulit sa Elbap arc. Abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na napalupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!